Panibagong pamumuo ng shearline sa Northeastern Luzon magdudulot ng mga ilang kaulapan na pag-umuo dyan sa bahagi ng Cagayan Valley at baybayin ng Quezon Province. Pero nalalabi ng silangan ng Southern Luzon, Southeastern Luzon ay mananatili pa rin mas magiging maulap at naasahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng salubungan pa rin ng easterlies at saturation pagitan ng namumuuna namang shearline. Bukod sa pamumuo muli ng shearline sa Northeastern Luzon, buong bansa magiging mas katamtaman ang lagay ng panahon at maaliwalas at maalinsangan at mas maalinsangan at tuyo sa karamihan ng kanlurang bahagi ng Luzon. Pero ang silangan pa rin ng Luzon manatiling medyo katamtaman at saturated. Despite na magiging katamtaman at maalinsangan ang lagay, ngayong araw ay asahan pa rin ng mga kalat-kalat at ulan sa iba't ibang bahagi ng silangan ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Southeastern Mindanao. Annual and monthly earthquakes monitoring binubuo. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, January 10, 2024. Ang oras na ating voice prompt ngayong umaga ay alas 9:49 na ng umaga. Manatiling partially cloudy pa rin at may mga maliliit pa rin tsansa ng mga kalat-kalat o isolated rain showers ang iiral pa rin sa bahagi ng NCR. Pero mas manguna ang medyo gloomy na panahon natin at medyo haze ang ating maghapon dito sa Metro Manila. Ayon yan sa aking weather station sa Caloocan at makikita naman natin sa ating live CCTV snapshots na despite na partly cloudy ay medyo inaaraw po o naaarawan ngayon ang aming paligid dito sa Caloocan at inaasahan sa maghapon magiging ganyan ang magiging kondisyon natin sa buong NCR. Despite na magiging partial cloudy ay mababa naman o sa ngayon ay maliit ang tsansa ng pag-ulan ayon naman sa ating today sa forecast and storm prediction. Sa ating current conditions ay overcast gloomy po, windy at few clouds ang umiiral sa amin dito sa amin sa Caloocan. Well, dahil sa medyo katamtaman at maganda ang lagay ng panahon so far despite na medyo gloomy at haze ngayong umaga. Sa lowest temperature na nitala na aking weather station kaninang 5:58 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius na temperatura. Maginaw-ginaw na ito. Kahapon naman, medyo comfortable pa rin na pinakmataas na alinsangan na itala sa amin sa Caloocan. Kahapon ito ng umaga bago magtanghaling tapat at 11:13 AM. Ibig sabihin lamang manatiling mababa ang heat index natin kahapon na nasa 39 degrees Celsius lamang ang pinakamataas kahapon. Pero kung ipagtatabi natin sa heat index nationwide, mula sa data feed ni Pag-asa, ay meron na ngayon silang isa na nasa danger level na pinakamataas na heat index na nasa 43 degrees Celsius, ang bahagi ng Masbate dyan sa may bandang Southern Luzon area. So, nangunguna po ang Masbate na nasa 43 degrees Celsius at the rest ay wala na po. At pinakamababa sa amin, so and considerate na pasok kami sa may pinakamatataas na heat index. Sa ating PH extremes and past 24 hours naman, nanatiling pinakamataas alinsangan ang San Jose, dyan sa may bandang Occidental Mindoro, na nasa 35.5 degrees Celsius ang pinakamataas na alinsangan sa kanila. So, mukhang tuloy-tuloy na ang dry spell dyan sa area na yan despite na nanatiling pagtagtuyot sa buong bahagi ng kanluran ng bansa ay wag masyadong magbibilad na lamang dahil tuloy-tuloy yan mga folks. At sa Baguio City naman na may pinakamababang temperatura na sa 16.6 degrees Celsius. Medyo tumataas ito ng bahagya, di gaya kahapon na nasa sarado of 16 degrees Celsius ito. Sa Inulan naman ng Basco Batanes site na naman dyan sa hilagang silangan pa rin ng Luzon ay inulan po sila na umabot ng total of 68 millimeters ang total rainfall dyan sa bahagi ng hilagang silangan ng Extreme Northern Luzon sa may Basco Batanes.
Pero sa amin kahapon, medyo drizzle rin lamang at 0.9 mm lamang ang naging total rainfall sa amin kahapon dito sa Caloocan. So medyo nagkaroon lamang ng very saturated water vapor sa amin kaya nagkaroon ng medyo parang mahinang pag-ambon lamang na hindi naman ito nagtagal, panandalian lamang ang pagbuhos. Sa ating volcanic thermal alert status, natiling moderate itong si Taal. So silipin naman natin muna ang status dito ngayon so far. Una sa kanyang MODIS ay makikita natin ay nasa 23 megawatts po ang kanyang variable radiated power na natiling may magmatic intrusion. Take note yan sa mga kabatang natin. Obserbahan po yung pinaka-behavior ngayon ni Taal. Medyo nag-alalagablab na naman ang bunganga nito. Kung titingnan natin sa infrared thermal imagery, so far, naging nominal naman siya. Mababa yung confidence pero mataas yung kanyang brightness at 331.5 Kelvin. So medyo nagbabaga despite na mababa ang confidence nito o mababa ang pinapakitang tsansa na magkakaroon ng volcanic eruption. Pero medyo mainit-init at nagbabaga ang kanyang bunganga. Ngayon silipin naman natin yung 24 hours na report mula kay PBOX. Kung anong status, hopefully, latest update ang kanilang SO2 emission. Wala naman so far na naitalang mga volcanic earthquakes. So, normal lang din po. At since January 8, 2024, nakapagtala si PBOX kay Taal ng total of 10,933 tons a day na total na SO2 emission. Ibig sabihin lamang, yung mga nakaraan nating report ay tama ating inaasahan na natiling malakas ang pagbuga nito ng SO2 dyan sa pinakabunganga ni Taal. So, sa mga kabatang natin, medyo magmas po tayo dyan. Then, expected mataas po ang saturation ng SO2 sa paligid ng Taal Lake dahil malakas pa rin ang pagbubuga nito ng kanyang SO2. Despite na wala namang nakikitang mataas na anomaly, itong si Taal, at yung taas naman ito, according kay PBOX, ay umabot ng 1,200 metro ang taas. So, medyo malawak, mataas po yung pagbubuga niya. Ay magmas na lamang po tayo despite na ito ay walang nakikitaan sa ngayon na anumang pamamaga na further na pamamaga. At kung sisilipin naman natin sa pinaka-live CCTV, at salamat Katemi, ay makikita ang medyo patuloy pa rin ang pagbubuga ng SO2 itong si Taal Volcano. Ayan, makikita ninyo dito sa likuran sa side na ito. Yan ay kung saan nandyan si Taal Volcano. Makikita yung makapal na parang ulap na ito. Yan ay SO2 emission. Hindi po yan ulap at makikita natin by elevation. So masusukat yan ni PBOX kapag nag-release sila ng latest na report mula sa SO2 emission mula kay Taal Volcano para ngayong araw ng January 10, 2024. Samantala, sa outside humidity natin, nasa halos mataas ang ating humidity o saturation o humid ng water vapor sa himpapawid natin o sa paligid na nasa 78%. Pero bumababa ito ng 2% since last hour. Mataas pa rin ang ating atmospheric pressure na nasa 1,012 hectopascals. Epekto pa rin yan ng presensya ng northeast monsoon o yung ating hanging amihan dito sa Luzon. Kaya stay dito since last hour. So normal lamang yan mga folks. Nasa moderate po ang ating air quality ngayon dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan sa ibang bahagi ng Metro Manila. At inaasahan yan ay nasa 75 ang aming air quality index ngayon. O yung air concentration in particulate matter 2.5. Nasa 23.38 micrograms per cubic meter ang taas nito. So magmas pa tayo mga folks. Dahil medyo mapollution tayo ng bahagya dito sa area ng Caloocan area. Sa tide and low tide status, may manatiling mababa ang ating maghapon na level ng dagat dyan sa pangpang ng Manila Bay. So sa gusto pa rin malaman ng detalye, dahil ang ating mga Pinoy ay gusto ay halos detalyado ang gusto nilang maibigay natin, makikita po na nasa 0.3 ang negative 0.3 po ang pinakamababang low tide na maitatala natin. So below average po o yung pinaka-below na level ng dagat sa pangpang ng Manila Bay. Inaasahan natin yan at inaasahan pa mga mamayang gabi pa po tataas yan. Bago maghating gabi tataas ito hanggang 1.2 meters ang pinaka-high tide. So
So to be exact, mga bandang 9:37 PM pa po maximum high tide into 1.2 meters ang magiging high tide dyan sa Pangpang ng Manila Bay. So ibig sabihin halos buong maghapon po mga folks, magiging mababa ang level ng karagatan dyan sa Manila Bay. So medyo layo-layo muna, lalo na sa ating mga mangingisda ngayon, ay halos mag-isang buwan na nananatiling low tide tayo sa mga ganitong oras nitong mga ganitong mga araw at madalas sa umaga at maghapon ay mababa ang ating water level sa karagatan ng Pangpang ng Manila Bay. Sa almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at inasang lulubog ito mamayang hapon at 5:42 AM. Dahil almost new muna, wala tayong magiging report muna sa moonrise and moonset. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, magiging maulap po ang pagsapit po ng hapon. So, ibig sabihin, ngayong umaga, magiging partly lamang at magiging maaraw dito sa Metro Manila, lalo na sa amin sa Caloocan. Pero pagdating ng hapon ay magiging mas maulap daw ang paligid natin sa Himpapawari. Tsansa ng pag-ulan, halos 3% lamang. So, mababa o mababa ang tsansa ng magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, maliban na lamang sa ibang bahagi, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon, sa Quezon Province, at pababa ng Southeastern Luzon pa rin. Bukas ng Huwebes, magiging klaro daw ang hapon, pero sa umaga, magiging maulap daw ang umaga. Well, tingnan natin yan. Magbabago pa yan within every 6 hours. So, tingnan natin. Bukas yan ng Huwebes. At highest and lowest temperature expected ay maglalaro sa 30 to 33 degrees Celsius. At ang lowest temperature expected ay nasa 24 to 26 degrees Celsius. Samantala mga folks, meron tayong bagong pinagkakaabalahan na bagong programming at ito ang magiging bagong programming ko na ginagawa kasalukuyan ngayong unang taon ng 2024 dahil wala pa kasi tayong record para sa monthly and annual earthquake sa Pilipinas na ang data ay manggagaling kay PBOK. So gumagawa ngayon ako ng programming at makikita ngayon under testing pa itong aking page. Now, so hopefully tuloy-tuloy ito, walang magkakaroon ng error. Makikita niyo po sa satellite imagery, yan, ng map, Google Map, ay makikita po na yung latest na earthquake na kalalabas lamang. Ayan o, ang oras ay 9:29 AM. So, very latest po, di ba? Sa may hinatuan, southeast ng hinatuan, Surigao del Sur. Mababa lang naman, magnitude 2.1 ito at 35 km yung epicenter depth. So, ito yung program na ginagawa ko. Ito ay real time, pero for every whole month po ito. So, ibig sabihin, yung mga lumalabas na data na yan, yung mga epicenter, yan ay para sa buwan ng January 2024. And then, hanggang sa, pag nagpalit ito ng month for February, ay marereset yan at magpa-plotting na naman ng panibago for month of February. Sa ngayon ay marami na kaagad recorded na earthquake. So, dito natin nalalaman at mas detalyado nating nalalaman. Kasi doon sa webpage si PBOK, kung titingnan natin, ay kakalkalin pa natin ng mas malalim yung layers ng webpage niya para lang makita kung saan yung pinaka-exact epicenter ng mga lindol. Ngayon, dito sa aking ginawang webpage script, ay hindi na natin kailangan kumalkal dahil in the instant, naka-pinpoint na kagad kung nasaan yung epicenter. Makikita na kagad yung mga details at multiple details pwede nyo pong makita yan. Ayan, no? So, sa mga susunod na araw, lilitaw na ito sa aking webpage. Sa ngayon kasi, under observation pa ako at may ilang mga bagay pa ako aayusin dito gaya ng mga plano kong lagyan ito ng automatic counting na bibilangin ng mga total earthquakes sa areas na i-zoom ng Google Maps. Ang bawat, pag zoom natin yan, yung nasasakop ng screen, automatic na bibilang kung ilan ang total earthquakes. At kapag zone out naman natin, habang zone out natin, total counted kung ilan yung mga lindol. Yun ang plano ko namang lagyan dito. So, makikita po yung pinaka-detalye at yung intensity ng lindol. Maglalagay din ako ng legend dito sa mapa. So, para malaman ninyo yung mga corresponding colors niyan. Ito po yung lindol nung isang araw, noong January 9, ay, no, madaling araw, 4:48 AM, di ba? Nagkaroon ng magnitude 6.7 sa may bandang southeast ng Balut Island sa Sarangani, yan, no, Davao Occidental. So, napaka-detalye, di ba?
At ganyan din yung eksaktong lumalabas kay P-Box. Kaya lang, masyadong tricky pa. Kakalkalin nyo pa yung pinaka-website niya. Hindi gaya sa akin, automatic, pinpointed na kaagad, at ikiklik nyo na lamang yung epicenter, lalabas na yung pinaka-detalye. So, mas easy, mas convenient, at mas madaling ma-access. Hindi na ninyo kailangan kalkalin pa. Depende na lang kung gusto nyo pang malaman yung mga specific areas na mga bayan na maaapektuhan ng epicenter ng lindol. Doon nyo na lamang siguro bisitahin kay P-Box. Ang importante naman kasi natin ay kung saan manggagaling o saan yung pinaka-latest earthquake at epicenter nito. Case to case na lamang kung gusto niyo yung mga malalaman ang pinaka-detalye ng mga bayan na aapektuhan ng lindol. So generally under observation at may under creation pa ako ng para naman sa yearly o annual earthquakes. Ito kasi monthly earthquakes ito, including yung real time natin. Kasama na yan kasi a total of earthquakes yan para sa buwan ng January 2024. Then after magpalit ng month, automatic magsa-save yan for the month of January. Then yung latest na for February, example, ay magre-reset yan at magre-recount na naman for another event na papasok sa ating mapa ng Google Maps. So, mas madali at mas convenient po kaysa naman sa kakalkalin nyo pa sa webpage ni P-Box. Ito, mas detalye na po. At mas nalalaman natin yung mga pinaka-most of previews na hindi na kailangan iisa-isahin pa kung ano yung mga location sa specific areas. Gaya na lamang sa Surigao del Sur, kitang-kita na po kagad yung buong areas kung gaano karami po yung mga paglindol dyan. Yung yellow kasi, yan yung pinaka-less magnitude 2.0 na po. So, lesser of 2.0, mga kulay yellow po yan. And then, mas hihigit pa sa 2.0, magiging orange colors na po siya. Light orange, yan. Yung mga dark orange, yan na po yung mga mas malalakas, mga above 4 magnitude 4 earthquakes na. And then, so on and so forth, hanggang sa magkaroon, umabot sa pinakamataas na purple na color. Ibig sabihin, more than magnitude 6 na po yung lindol na naitala base dito sa data. So, mas madali po, di ba mga folks? Ganon din sa ating annual, ay makikita nyo po yan kapag na-upload ko na sa aking webpage. At maaaring mas madadagdagan pa to ng detalye. At yan ay kapag na-upload ko na sa aking webpage, na to make sure ay naka-indicate na po yung legend at pati yung possible na number of earthquakes per region na depende sa galaw ng inyong mouse at pag-zoom ng inyong mga screen. Mako-compute na kaagad ang number of earthquakes dyan. At susubukan din natin i-sort off yung mga different levels of magnitude at i-count, i-automatic count kung ilan yon. Halimbawa, magnitude 6, ilan yung magnitude 6 ang naitala sa area na zoom ninyo sa inyong monitor. So, titingnan natin kung makakayanan ng ating utak na magawa po yun. Pipilitin natin na magawa yun para mas maganda po ang magiging presentation na hindi na kailangan na masyado pang kakalkalin sa webpage ni P-Box. At kung sisilipin ninyo mga folks, yung annual earthquake sa buong bansa, ayan ito yung record, experimental ko pa lang kasi ito at makikita po ito yung total earthquakes nationwide mula January to December 2023 na po yan mga folks. So, kitang-kita na po yung pinaka-detalye. Ayan. At makikita nyo yan ng malapitan. Pwede nyo pang ma-zoom yan mga folks. Siyempre, medyo mabigat po ang loading nito dahil buong taon po na mga lindol ito sa buong bansa ang makikita po sa ating satellite imagery na. Lahat ito ay eksakto galing sa data feed ni P-Box at kitang-kita po yung mga mas maraming mga nilindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Luzon, typically ang bahagi ng Ilocos region, ayun. At dito naman sa bahagi naman ng Batangas sa Mindoro area, mataas din, no? Ayan, kung alisin natin yung tatasin natin yung terrain mode para mas kita. Ayan, no? Yung mga darker na yan, yan yung pinaka mas maraming mga nilindol. Dito naman sa silangan naman ng bandang Cagayan Valley, medyo mataas din. Sa may Batangas, Mindoro area, mataas din. Bandang Southern Luzon naman, sa may Masbate. Yan. Mangilan-ngilan lamang sa may bahagi ng Leyte, Northern Leyte.
At sa bandang Leyte, Mindanao area naman ay pinakamarami dito sa may bandang Surigao del Sur. Dahil dyan po nagkaroon tayo ng magnitude 7.6 na lindol, di ba? Nitong nakaraan lamang na buwan. At makikita po yung mas mataas na accumulated na mga paglindol. So papapansin niyo ang mas maraming nililindol ang bahagi po ng Mindanao, no, mga folks. At makikita ay extend na yan pagitan ng bandang Indonesia o ng Malaysia area. Yan, no. Pero sa atin kasi pinapasok pa rin yan ni PBOX sa mga pasok pa rin yan sa sinasakop ng ating data agencies ni PBOX. Ayan, makikita po. Ayan, oh. At yung bago magtapos ang taon, yan yung pinapakitang huling lindol na naitala. Ayan, oh. December 31. Oh, yan, oh. 11:23 PM, December 31, 2023, yung huling nagkaroon ng paglindol last 2023 po yan sa may bandang Balut Municipality of Sarangani. Ewan ko bakit nasasakop pa rin ito ng Sarangani despite na nasa area na ito ng Indonesian region, Malaysia. Well, nakatibok siyan at kung nasasakop pa rin sa ating vicinity, lumalabas pa rin yan sa mga data. At makikita nyo yan, yung pinaka-detalye niyan at makikita nyo ang pinaka-isa-isang details niyan. Ayan, oh. O, mananawa kayo sa buong detalye niyan, mga folks. Lahat yan pwedeng makita ang actual details. Yan. O, medyo mabigat-bigat na lamang siya dahil syempre, more than 500 to 1,000 total of earthquakes po ang nakaplot dyan sa mapa. So, medyo mabigat-bigat po yung loading ng screen niya. Pero ang importante, at least, detalyado na nakikita natin yung annual earthquakes nationwide. Ayan. So, at least, may idea na kayo mga folks. Under experimental observation ko pa po ito at lalabas na ito sa aking webpage as soon as possible. Inobserbahan pa lang natin kung magkakaroon pa ng mga bugs at errors ang webpage na ito na ating ginagawa bago natin i-upload. At babaguhin pa natin kasi yung hitsura ng Google Maps. Medyo ida-darker natin para mas kita po yung mga details ng mga spotting ng epicenters nationwide. So yan mga folks, ang ating kasalukuyang pinoprogram ngayong unang taon ng 2024. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit ng satellite imagery. Makikita po natin na halos ang buong bansa magiging fair weather naman po tayo at wala tayong nakikitaan na anumang mas maulap na himpapawirin. Maliban lamang sa hilagang silangan ng Northern Luzon, manatili pa rin at namumuuna naman ang sea line after ng pananahimik nito kahapon at nung isang araw. After nito mag-diffuse at umiiral na naman ang sea line, magsisimula na naman yan sa northeastern Luzon. At dahil na naman yan sa paglakas na naman o umiiral na hamihan o northeast monsoon dito sa extreme northern Luzon. At dahil dyan ng patuloy na pagsalubong ng easterlies at northeast monsoon ay maasahan pa rin na mga maulap na himpapawirin lalo na sa bahagi na yan ng Cagayan Valley at ilang bahagi ng Batanes Group of Islands lalo na. At ina-expected na mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, may mga ilang pagkilat at pagkulog. Kita-kita na naman ninyo sa infrared VAR yung actual po na hitsura sa Earth natin na hindi po siya edited. Ito ay straight from satellite imagery. Para mas kita po yung pinaka-actual nito mula sa pinaka-satellite ng Himawari 8 ng Japan Meteorological Agency na nagde-data feed sa aking webpage. At makikita nga po nung halos sa yung pagdaloy na naman at pamumuho ng shear line, ayan o, at yung frontal system. At kung titingnan naman natin sa mga inulan, halos wala namang masyado. Typically, mga ilang light rain showers lamang ang posibleng mabuo pa rin sa northeastern Luzon at ilang bahagi ng Isabela at Kasiguran Aurora area. So magdala ng pananggalang sa ulan anumang oras bukod sa magiging tinding sikat ng araw. Pero generally, ang buong northern Luzon ay makakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na paglamig ng temperatura. Maglalaro lamang yung mababa nito dahil bahagya po tumataas ng konti yung temperatura sa Baguio City kung ating pagbabasihan. The rest naman ng kanlurang bahagi ng Luzon, so far medyo nagkakaroon ng mas maulap na himpapawirin ang Ilocos Norte, ayan, hanggang Ilocos Sur area.
Maliban na lamang sa bahagi na ito ng Benguet at Baguio at ilang portions ng Pangasinan, medyo nagkakaroon ng mga ilang partially cloudy ngayon ang umiiral dyan ngayong araw. So, at least medyo maibsan ang dry spell sa area na yan. Pero generally, mataas pa rin yung tuyot na area. Makikita po natin sa ating ARM. Kung sisilipin natin, halos tuyot pa rin. Umababa pa rin yung dust line layer kung pagbabasihin natin yung dust line layer. Pero dito sa may bahagi na Ilocos Norte, medyo nakakaroon ng medyo saturation ng water vapor. Ayan, kitang-kita po. Ayan. Kung titingnan nyo kay Windy, wala po kasing ganyan si Windy. Mas detalye nating nalalaman po anong portion ang nagkakaroon ng saturation ng water vapor. Ayan o. So, yung dyan sa bahagi ng Central Luzon at ilang portions ng Angeles, Pampanga at ilang bahagi ng dyan sa may Central Luzon ay makikitaan po na medyo lamang na magiging maulap. So, magkaroon man ng isolated showers, typically drizzle rains lamang yan nitong maghapon. Kabilang na ang Bulacan area, pababa na po yan ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. And the rest na po ng bahagi ng Calabarzon, magiging katamtaman at magiging maaliwalas po. Maaraw at partly cloudy ang mas iiral sa atin. Kabilang na rin ang bahagi ng Mimaropa. So, magdala po ng panagalang sa tinding sikat ng araw. Mga ilang partly cloudy lamang din ang iiral sa lalo na sa Occidental Mindoro. Pagdating sa bahagi ng Southern Luzon, ang buong bahagi na yan, lalo na sa may Bicol region, magiging mas maulap din. So, hindi pa rin inaasahan ng mga isolated rain showers ha. Take note yan sa mga Bicolano natin dyan. Mula dyan sa Camarines Norte hanggang Sorsogon na po yan. Magiging partly cloudy to mostly cloudy lalo na sa hapon o sa gabi. Kaya hindi pa rin maiiwasan ang mga isolated rain showers dyan sa area ng Bicol region. Lalo na ng mga Takakat at Duanes. Mostly cloudy po ang umiiral sa kanila dyan. And the rest ng Southern Luzon mula Marinduque, pababa ng Tabias Island sa bahagi ng Romblon at ilang areas ng Masbate. Despite na medyo katamtaman ang lagay ng panahon, pero partly to mostly cloudy rin ang iiral sa bahagi ng Marinduque at Romblon at Masbate. Pero sa buong bahagi ng Visayas, magiging maliwalas, maaraw at maalinsangan po ang ating panahon dyan ha. At wala tayong nakikitaan ng masyadong kaulapan, so huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw at magiging humid po ang temperatura niyo dyan. Magiging humid po ang inyong paligid at maalinsangan, lalo na sa kanluran ng Panay at Negros region at Cebu at Bohol, matadamay na rin sa magiging maalinsangan ngayong araw. So, wag masyadong magbibilad sa maghapon dahil expected ang mataas na alinsangan. Siyempre, hindi lusot ang bahagi ng Mindanao, lalo na ng mga taga Zamboanga Peninsula. Maliban na lamang sa ilang bahagi ng katimugang parte ng Zamboanga del Sur dahil medyo may mga partly cloudy po ang umiiral dyan sa isla ng Basilan at Hulusulong. So, expected ang mga isolated rain showers, typically mga light rain showers lamang ito na hindi rin naman nagtatagal. Mangunguna pa rin ang humid at maalinsangang panahon at maaraw, so magdala rin ng pananggalang sa tinding sikat ng araw, kabilang na ang buong bahagi ng Sorsogon area, Agusan del Sur, at kabilang na ang buong Dapitan at sa hilagang bahagi ng Mindanao, mula Cagayan de Oro hanggang dyan sa may bandang Butuan City area. Magiging maalinsangan po dyan ha, ang halos maghapon. Ang mga isolated rain showers, typically magaganap yan sa hapon o sa gabi. So, take note yan mga folks. Kabilang na ang buong bahagi ng Sorsogon area mula dyan sa Cotabato hanggang General Santos East City. Pero sa pagitan ng General Santos City at Sarangani, magiging partly cloudy pagdating ng hapon o gabi. So, expected ang mga isolated rain showers na may mga ilang pagkidlat at pagkulong. Medyo kumalma rin naman kasi yung southeasterlies dyan. At malayo pa yung cluster ng kaulapan nito na manggagaling sa Indonesian Peninsula. So, anytime nitong maghapon o sa loob ng 24 oras ay magkakaroon ng unti-unting saturation ang Southern Mindanao na magkakaroon ng mga ilang kalat-kalat muli ng mga pag-ulan maaaring sa susunod na 24 oras. So, damay na ang bahagi ng Davao del Sur at Davao del Norte within 24-hour period. Sa ngayon, magiging maliwalas, maaraw po at malinsangan ang halos buong Mindanao area ha, mula dyan sa Surigao City, pababa ng Surigao del Sur and the rest ng Compostela Valley. So, buong Caraga po, magiging maaraw po at maalinsangan ngayong araw. Huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Samantala, ayon sa Global Tropics Hazard, ay bago daw magkatapusan ng January, meron daw prospect na may nakikita ang forecast na may at least 20% na may posibleng low pressure area daw na mabubuo sa silangan ng bansa.
maaring sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang valid date niyan between January 24 to January 30, 2024 po yan. So, well, although under experimental observation yan, dahil yung mga hanggang ikatlong linggo natin ay wala tayong nakikitaan na anumang forecast na probable of 20% man lang na may mamumuo. Maging sa ating West Pacific Basin natin, yung TC formation probability sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Wala po tayong nakikitaan eh. Puro medyo ITCC lamang sa may bandang South Hemisphere. The rest wala po nakikitaan sa Pilipinas. Ganon din sa ating mga global spectral model na ginagamit at mean sea level pressure. So isobars lamang na didikit-dikit pa rin sa bahagi ng Northern Luzon ang mataas ang umiiral hanggang sa katapusan na to ng January. Pero sa ngayon, yung forecast nito o yung spectral model ay naglalaro hanggang January 14, 2024 pa po yan mga folks. At walang namamataan na anumang sama ng panahon, so wala tayong magiging komento. Puro easterlies at northeast monsoon lamang ang nakikita at shear line ang madalas na nakikita natin maging sa mga computer models. Hanggang sa katapusan na yan ng Enero. So wala tayong magiging comment. Diretso agad tayo sa pag-alon. Bagamat sa loob ng 24 oras, medyo kakalma-kalma ng konti. Pero manunumbalik po ang lakas ng alon dahil sa pag-iral muli ng paglakas. Unti-unti na naman ng ating northeast monsoon. Ang range ito by January 11 to 13, 2024 po. Ayan o. So mga January 11, aabot na naman sa 2.5 meters ang taas ng alon sa extreme northern Luzon, mapa-west man yan o mapa-eastern. At the rest ng kanluran sa silangan ng Northern Luzon maglalaro po sa 1.25 meters ang taas ng alon. So, be wary sa mga malilit natin sa sakyang pandagat. Kung maaari, mag-restrain po sila. Timbangin na lamang ninyo po yung lakas ng gale force winds at alon ngayong araw. Kung pagka unti-unti itong tumaas, ay medyo restrain po muna tayo. At kung hindi naman, sige lang diretso lamang po, lalo na sa may bandang off coast ng Bicol region, at of course ng Eastern Visayas at Mindanao area. Sa kanluran naman ng Luzon ay dyan sa bahagi ng Pangasinan, of course, medyo kakaya-kaya naman within 5 nautical miles. Pero sa loob ng 24 oras kasi naglalaro po yung lakas ng gale force winds at alon, so timbangin na lamang at tansyahin na lamang ninyo mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, January 10, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 10, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit na lamang sa aking Facebook page para sa ating mga almost real-time na updates at mga panibagong pasok ng ating balita regarding sa ating weather situation sa bansa, lalo na sa behavior ng weather systems namin sa Caloocan. At visit tayo sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga mas detalyado at gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating pagre-report. Lahat na po yan ay makikita ninyo sa aking webpage. Sa dashboard pa lamang ay detalyado na po ang gusto ninyong malaman na makikita po dito. At sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies na international man yan o local. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.